Masasaksihan nga natin ang isang umaatikabong bakbakan sa pagitan ni Kaido laban kay Whitebird. Nagsimula nga ang chapter na ito sa pagdating nga ni Kaido sa harapan ni Whitebird. Wika nga ni Whitebird na sa wakas nga daw ay dumating na din si Kaido. Sumugod na nga si Kaido at wika nga nito na nakakalimutan na daw ba ni Whitebird kung sino siya. Sagot naman ni Whitebird na parehas lang daw silang lahat. Wala daw alam itong si Kaido. Kasabay nga nito ay umatake na nga si Kaido, ngunit sinalo nga ito ni Whitebird gamit lamang ang kanyang mga kamay. Pinipigilan niya ni Whitebird ang puwersa ni Kaido at pilit niya itong pinapahinto. Kaya naman dahil nga dito ay nag-ipon na nga ng puwersa si Kaido mula sa kanyang mga bibig upang bugahan niya si Whitebird. Kasabay nga nito ay sinarado nga ni Whitebird ang bibig ni Kaido at wika nga nito na wala daw special kay Kaido at isa lang daw itong butiki. Then dito nang ginamit ni Whitebird ang kanyang kapangyarihan at wika pa nga nito na hanggang dito na lang daw ba kayang gawin ni Kaido, nagbubuga lang daw ito ng apoy at hindi daw ito sapat upang pabagsakin ang katulad niya. Nilakasan na nga ni Whitebird ang kanyang suntok, kaya naman talagang nabiyak ang mga lupa sa lakas nito. Then after nga nito ay nahulog na nga si Kaido at bigla nga itong bumalik sa pagiging human form niya. Sinigawan niya siya ni Whitebird na tatakbo na lang daw ba si Kaido, wala na daw ba itong maibubuga. Then tumalon na nga si Whitebird at wika nga nito na hindi pa nga daw siya tapos na makipaglaban. Nag-ipon niya siya ng kanyang kapangyarihan papunta sa kanyang mga paa, then matapos nga nito ay talagang binagsakan niya si Kaido ng isang umaatikabong atake at direktang tinamaan na ito. Hindi nga maipinta ang muka ni Kaido dahil sa kanyang nararamdaman. Dahil tila Makati daw ang kanyang likod. Then may isang naipit lang daw siyang usa, kaya naman nangati lang naman ang kanyang likod. Sa pagtayo nga ni Kaido ay wika nga nito na mukhang masyadong mayabang na daw si Whitebird, ngayon pa lang daw magsisimula ang kanilang kasiyahan, kaya naman wag daw magpigil si Whitebird na ilabas ang tunay na lakas nito. Sagot naman ni Whitebird na minamaliit daw ba ni Kaido ang islang ito. Hindi daw ba nito alam kung sino ang nagmamayari ng islang tinatapakan nila? Tugon naman ni Kaido na hindi daw ba alam ni Whitebird ang nature or kapangyarihan ng sariling devil fruit ni Whitebird. Then matapos nga nito ay mabilis ngang inatake ni Kaido si Whitebird at tila hindi nga ito nakapagdepensa. Lumabas nga ang mga dugo sa kanyang mga bibig at agad naman niya itong tinakpan. Wika nga nito na wala daw siyang oras na makaiwas kanina. Kailangan na nga daw niyang maging mas alerto ngayon. Bigla ngang dumating si Kaido sa likod ni Whitebird at naghahanda nga muli ito sa kanyang umaatikabong atake. Kaya naman matapos nga nito ay ibinagsak na nga ni Kaido ang kanyang sandata at ginamit naman ni Whitebird ang kanyang armas upang salagan ito. Sa pagbagsak nga ng atake ni Kaido ay gumawa nga ito ng napakalakas na impact. Wika pa nga ni Kaido na ano daw bang problema ngayon ni Whitebird, nanghihina na ba ito? Then after na nito ay paulit-ulit niyang binagsakan ni Kaido si Whitebird, dahilan kaya napaluhod na nga si Whitebird sa lakas ng puwersa. Sigaw pa nga ni Kaido na hindi daw magtatagal si Whitebird at pababagsakin nga daw ni Kaido si Whitebird at si Shanks. Then dahil nga sa paulit-ulit na pagbagsak ng mga atake ni Kaido ay tuluyan nang ang nadurog ang sandata ni Whitebird. Then pinasundan pa nga ito ni Kaido ng kanyang sandata. Ngunit bigla nga itong pumunta sa gilid at wika nga ni Whitebird na masyadong maingay na daw si Kaido. Kaya naman after nito ay naghanda na nga si Whitebird para sa kanyang umaatikabong atake at wika pa nga nito na sa palagay daw ba ni Kaido na nanghihina na siya. Matapos nga nito ay dito na nga ibinagsak ni Whitebird ang kanyang suntok at talagang gumawa nga ito ng napakalakas na impact sa eksena. Dagdag pa nga ni Whitebird na kung talagang nanghina na siya, bakit nagagawa pa din daw niyang makatagos sa napakakunat na depensa ni Kaido. Naramdaman niya ni Kaido ang lakas ni Whitebird at saglit nga itong nawalan ng malay. Sa pagbagsak nga ni Kaido ay makikita nga natin ang inilabas na haki ni Whitebird na nakabalot sa kanyang mga kamao. Pinasundan pa nga ulit ito ni Whitebird at wika nga nito na alam daw niyang imposibleng makatagos sa depensa ni Kaido, ngunit may alam daw siyang diskarte na kayang tumagos dito. Sa paghandang muli ni Whitebird ay mas lalo nga niyang binalutan ng haki ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga kamay. Ngunit bago pa nga ito bumagsak ay hinawakan niya ni Kaido ang kanyang mga paa, then bigla nga niya itong binalibag sa mga lupa. Wika pa nga ni Kaido na hindi na daw siya nagugulat pa, mas masaya daw ang ganito. Matagal na din daw nung time na natikman niya ang sarili niyang mga dugo.
Sa pag-angat nga ni Kaido kay Whitebird, ay dagdag pa nga nito, na nais daw niyang pasalamatan si Kaido pagtapos nito. Ngunit hihintayin niya daw muna, na kumalat ang mga laman loob ni Whitebird sa mga lupa. Ngunit sa ngayon daw muna, ay papaliparin niya daw muna si Whitebird. Kaya naman dahil nga dito, ay hinagis nga ni Kaido si Whitebird. Sa pagtalsik na ni Whitebird, ay bumagsak nga ito sa mga puno, at tuloy-tuloy nga ito sa loob ng kagubatan. Then hanggang sa bumagsak na nga si Whitebird sa isang malaking bato, at talagang nadurog na ito sa lakas ng impact. Sa pagtayo nga ni Whitebird ay napahawak pa nga ito sa kanyang ulo. Wika nga nito, na kailangan na nga daw niya itong tapusin, bago pa man daw makabalik dito sina Marco, at ang iba pang mga kasamahan niya. Seryoso naman si Kaido, at papunta nga ito kay Whitebird. Handa nga itong makipagbalagbagan sa isa sa pinakamalakas na pirata sa mundo ng One Piece. Sa pagdampot niya ni Kaido ng kanyang sandata, ay napansin niya niyang tumatakbo na si Whitebird sa kanyang likod. Kaya naman dahil nga dito, ay wika nga ni Kaido, na saan naman daw ngayon susugod si Whitebird. Then sinundan niya ang pagkilos nito, upang makapaghanda sa susunod na pag-atake. Hinigpitan na nga niya ang paghawak sa kanyang mga sandata, then matapos nga nito, ay mabilis ngang pumunta si Whitebird sa likod ni Kaido. Aatake ng asana si Whitebird sa likod ni Kaido, ngunit nag-counter-attack na ito, at hinampas nga si Whitebird. Then matapos nga nito, ay tumalon niya si Whitebird ng napakataas, at may hawak nga itong isang malaking troso, ay balak nga niyang gamitin ito, upang ibagsak nga mismo kay Kaido. Habang si Kaido naman, ay naghahanda lang sa susunod na magaganap. After nga nito, ay ibinagsak na nga ni Whitebird ang hawak nitong malaking troso, na sinalag naman ni Kaido gamit ang kanyang sandata. Binalutan niya ni Whitebird ng haki ang buong troso, kaya naman nagawa nitong maging matibay sa pagbagsak ng mga haki ng bawat isa. At dahil nga sa nagaganap na banggaan ng puwersa, ay dito na nga biglang nabiyak ang mga langit, at gumawa nga itong na napakalakas na pagkulog. Then lumipat niya ang eksena kina Marco kung saan, kausap nga nito si Ace. Wika nga ni Marco, na mabuti na lang daw at nandito si Ace, ipahiwatig daw nito sa lahat, na kailangan niya daw magtipon-tipon ng lahat ng mga commander. Tanong naman ni Ace na para saan daw ba, may nangyari daw bang masama? Tugon naman ni Marco, na may nangyari na daw, dahil kanina pa daw nawawala ang kanilang father, na si Whitebird, kaya naman hindi na daw siya mapakali. Tugon niya ni Ace, na ano daw bang ginagawa ngayon ni Marco, natatakot daw ba ito para sa kanilang father? Then kasabay nga nito, ay naramdaman niya ni Marco, ang lakas ng haki ni na Whitebird at Kaido. Balik na sa eksena kung saan, inilihis niya ni Kaido ang troso na hawak ni Whitebird, kaya naman muli niyang sinapak ni Whitebird si Kaido, at talagang nadurog na naman ang buong screen. Nakaiwas nga si Kaido, at agad itong pumunta sa gilid ni Whitebird. Then hinampas nga niya ito ng napakalakas, gamit ang kanyang sandata. Sa pagbagsak nga ni Whitebird, ay tila hindi na ito naapektuhan sa ginawa ni Kaido. Tumalo na nga si Kaido, at susundan ang kanyang atake, naghanda na din si Whitebird, gamit ang kanyang napakatibay na kamao. After na nito, ay sinuntok nga ni Whitebird si Kaido, at nadurog na ito. Pati nga ang sandata nga ni Kaido, at nadurog na din sa lakas ni Whitebird. Naramdaman niya ni Kaido ang lakas ng puwersa ni Whitebird, then matapos nga nito, ay muli ngang umatake si Whitebird, at sinapak ng malakas si Kaido. Tumalsik na nga siya, at hindi na nga nakaporma pa sa mga ginawa sa kanya ni Whitebird.